Nagsisimula ang palabas sa unang araw ng ating babaeng karakter na si Lechusa bilang health assistant. Papunta siya para bisitahin ang isang pasyenteng may cerebral palsy. Pagdating niya sa isang marangyang mansyon, nandoon na ang tagapamahala ng bahay na naghihintay sa kanya. Pinapasok siya ng tagapamahala at ipinakilala sa pasyente na si Han Kilo, na nakaupo sa isang upuan. Nagulat si Chucha na napakabata pa ng pasyente, pero hindi niya ito binigyang pansin ng husto. Inihanda na niya ang mga gamit para sa catheterization, pero biglang natakot si Kilo at tumakbo palayo. Nabahala ang kanyang ina, si Mrs. Han, at nag-alala kung gagaling pa ba ang kanyang anak. Subalit pinakalma siya ng tagapamahala at sinabing ang doktor na inimbitahan mula sa ibang bansa ay napakahusay. Samantala, hinahabol ni Chucha si Kilo sa buong bahay. Sa kalagitnaan ng habulan, nadapa si Chucha at aksidenteng natambas sa ibabaw ni Kilo. Nagkataon na naghalikan sila, at sa sandaling ito, dumating ang tunay na doktor at ipinakilala ang sarili. Agad tumayo si Chucha at napagtanto na mali pala ang bahay na kanyang pinasukan. Tumawag ang kanyang boss at sinabi na tinatanggal na siya sa trabaho dahil hindi siya nakarating sa tamang pasyente. Samantala, kinausap ng tunay na doktor si Mrs. Han at nalaman na si Kilo ay may kakaibang sakit na nagdudulot ng allergic reaction tuwing humahawak siya ng babae. Ngunit nagulat ang doktor dahil hindi siya naapektuhan nang hinawakan siya ni Chucha kanina. Ipinaalam niya kay Mrs. Han na maaaring makatulong ang babaeng ito sa paggaling ng kanyang anak. Nang marinig ng ina ang tungkol sa karamdaman ng kanyang anak, agad niyang pinigilan si Chucha na paalis na. Inimbitahan niya itong manatili sandali at tinanong tungkol sa kanyang buhay. Ibinunyag ng ating bida na ang kanyang ina ay malubha ang karamdaman kaya kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho para matustusan ang kanilang gastusin. Dahil dito, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Pagkatapos, pinag-usapan ni Mrs. Han ang kalagayan ng kanyang anak at inalok si Chucha ng trabaho bilang tagapag-alaga ni Kilo. Nangako si Mrs. Han na babayaran niya ang gastusin sa pagpapagamot ng ina ni Chucha at inalok din siya na mag-aral sa parehong paaralan kung saan nag-aaral si Kilo. Natuwa si Chucha sa alok kaya agad niya itong tinanggap, pero si Kilo ay labis na tutol. Iginiit niyang hindi niya kailangan ng tagapag-alaga at kaya niyang gawin ang mga bagay sa sarili niya. Subalit, ang pahayag na yun ay nagpa-emosyonal sa kanyang ina, at nagsimula itong maghinagpis na hindi man lang niya may akap ang sariling anak. Sa huli, walang nagawa si Kilo kundi pumayag na nagpasaya ng husto kay Mrs. Han. Nilagyan niya ng smart band sina Kilo at Chucha at sinabihan sila na dapat manatili sila sa loob ng 1 metrong distansya sa isa't isa ng higit sa 8 oras bawat araw. Kinabukasan, lumipat si Chucha sa marangyang bahay, at binigyan siya ng tagapamahala ng bahay ng ilang mga folder na naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol kay Kilo. Sabay silang pumasok sa paaralan, at halatang naiinis si Kilo sa kanya. Sa klase, nagulat ang lahat nang makita ang isang bagong babae na nakaupo sa tabi ng sikat na si Kilo sa unang araw nito. Pagkatapos ng klase, nakilala ni Chucha si Chen, isang lalaki na dati niyang katrabaho sa isang panaderia. Tinanong ni Chen ang kalagayan ng ina ni Chucha, at sinabi niyang hindi pa rin ito gumagaling. Ibinunyag din ni Chucha na nagtatrabaho na siya ngayon para sa pamilyang Han bilang tagapag-alaga, na ikinabahala ni Chen. Sinabi ni Chen na si Kilo ay kilala bilang isang taong basta nalang inaatake ang mga tao sa paligid niya nang walang dahilan. Ngunit tumugon si Chucha na bagaman tila malamig si Kilo sa panlabas, mabait talaga ito. Kinagabihan, labis na naiinis si Chucha dahil hindi siya pinansin ni Kilo buong araw, at hindi rin niya natugunan ang band requirement. Nag-aalala na baka suriin ni Mrs. Han, palihim na pumasok si Chucha sa silid ni Kilo at naupo sa tabi niya habang natutulog ito. Matapos maabot ang 8 oras na requirement, nakaramdam siya ng kasiyahan at umalis ng silid. Ngunit, lumabas na nagkukunwari lang na natutulog si Kilo, at lihim siyang pinagtawanan sa kanyang bata-like na kilos. Kinabukasan, sabay silang pumasok sa paaralan, at muli, sinubukan ni Kilo na iwasan si Chucha. Nang patuloy itong lumalayo, nainis na ang ating bida at hiningi ang band. Ipinaliwanag niya na sa ganitong paraan, hindi na sila kailangang magsama-sama, at maaari pa rin nilang matugunan ang band requirement. Sinabi ni Kilo na ibibigay lang niya ang band kay Chucha kung mapapabuti niya ang kanyang mood bago matapos ang araw. Nahirapan si Chucha kaya kinuha niya ang isang file mula sa tagapamahala ng bahay at nagsimulang basahin ito.
Biglang lumitaw ang isang babae na nagngangalang Shi at itinapon ang mga papel ni Chucha sa sahig. Idineklara na si Kilo ay kanya lamang at binalaan si Chucha na lumayo sa kanya. Matapos ang insidenteng ito, bumalik ang nalilitong si Chucha sa classroom at tinanong si Kilo kung may kasintahan siya. Agad itong itinanggi ni Kilo at nangakong ibibigay ang band kung bibilhan siya ni Chucha ng tiramisu. Pagkatapos, hinarap ni Kilo si Shi at tinanong kung binubuli niya si Chucha. Itinanggi ni Shi ito at tinanong kung bakit mahalaga kay Kilo si Chucha. Binalaan siya ni Kilo na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at nilinaw na wala siyang interes kay Shi. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Chucha at Chen sa panaderia para bilhin ang tiramisu. Nang bumalik sila sa paaralan, sinabi ni Chucha kay Chen kung gaano kabastos si Kilo at sana'y mas mabait siya tulad ni Chen. Nadinig ito ni Kilo at labis na nagalit kay Chucha. Kinabukasan, dinala ni Chucha ang tiramisu kay Kilo, pero tumanggi itong kainin ito, na labis na ikinainis ni Chucha. Pinilit ni Kilo na mag-aral si Chucha buong gabi dahil may malaking pagsusulit kinabukasan. Tinangka ni Chucha na tumanggi, ngunit sinabi ni Kilo na papayagan lang siyang umupo sa tabi nito sa klase kung papasa siya. Dahil walang ibang pagpipilian, napilitang magpuyat si Chucha upang mag-aral. Kinabukasan, dahil sa sobrang antok, aksidenteng bumangga si Chucha kay Kilo na nagpaalarma sa puso nito. Samantala, nakita ni Shi kung gaano kalapit ang dalawa at nagselos. Habang papunta sa klase si Chucha, hinarang siya ni Shi at muli siyang binalaan na lumayo kay Kilo. Sinubukang ipaliwanag ni Chucha na wala namang namamagitan sa kanila, pero hindi siya pinaniwalaan ni Shi. Hinayla siya ni Shi papunta sa silid ng piano at ikinulong doon. Ilang sandali bago magsimula ang pagsusulit, nawawala pa rin si Chucha, kaya nag-alala si Kilo. Kinausap niya si Chen, ngunit wala rin itong ideya kung nasaan si Chucha. Sinimulan nilang hanapin si Chucha sa buong paaralan. Kalaunan, lumapit si Chen kay Shi at tinanong kung may ginawa ito kay Chucha. Sa una ay itinanggi ni Shi, ngunit sa kalaunan, inamin din niya ang totoo. Agad na tumakbo ang dalawang lalaki papunta sa silid ng piano at binuksan ang pinto. Natagpuan nila si Chucha na nawalan ng malay, kaya dinala agad siya sa klinika. Hindi pala siya nawalan ng malay, natulog lamang siya dahil sa sobrang pagod. Nagtanong siya tungkol sa pagsusulit at nalaman niyang parehong hindi nakapag-exam sina Chen at Kilo dahil sa paghahanap sa kanya. Dumating si Shi upang humingi ng tawad, ngunit nang hawakan niya si Kilo, agad itong nagkaroon ng allergic reaction. Bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na lumapit si Chucha at maingat na tinulungan si Kilo na mapawi ang kanyang allergy. Naantig si Kilo sa ginawa ni Chucha, habang si Shi ay hindi matanggap ang nakita at galit na umalis. Kinagabihan, habang nag-aaral si Chucha, dumating si Mrs. Han at binigyan siya ng sopas. Naantig si Chucha sa kabaitan ni Mrs. Han dahil namimiss niya ang kanyang ina. Nagsimula silang magbonding at ibinahagi ni Mrs. Han na 14 na taon na siyang hindi nahahawakan ang kanyang anak. Ipinaliwanag niya na bagaman malamig si Kilo sa panlabas, sensitibo talaga itong bata. Nang marinig ito, nangako si Chucha na gagawin ang lahat para gumaling si Kilo. Iminungkahi ni Mrs. Han na magsimula si Chucha sa paghawak kay Kilo ng 1 minuto bawat araw. Kinabukasan, sinubukan ni Chucha na hawakan si Kilo sa iba't ibang paraan, pero patuloy siyang umiwas. Samantala, umuwi mula sa mahabang business trip si Mr. Han. Habang nag-uusap sila ng kanyang asawa, nalaman niya ang tungkol kay Chucha at kung paano siya nakakatulong sa pagpapagaling ng kanilang anak. Ipinakita rin ni Mrs. Han ang mga litrato ni Chucha at sinabi niyang gusto niyang maging manugang si Chucha. Gayunpaman, binalaan siya ni Mr. Han na huwag masyadong mag-expect dahil napagkasunduan na niya ang kasal ni Kilo sa anak ng kanilang business partner. Pagkatapos, nakilala ni Chucha si Mr. Han at napansin niyang malamig din ito tulad ng kanyang anak. Pagkatapos, muli niyang sinubukang hawakan si Kilo ng patago, pero napansin ni Kilo ang kanyang ginagawa at pinaalis siya, pinipigilan ang kanyang mga pagsisikap. Kinabukasan, habang papunta sila sa paaralan, sinubukan ni Chucha na hawakan ang buhok ni Kilo. Bagamat sinermonan siya ni Kilo, bahagya siyang ngumiti at tila nasiyahan sa kanyang presensya. Sa gabi, lumapit si Mrs. Han kay Chucha at binigyan siya ng tablet. Ang wallpaper nito ay larawan ni Chucha at ni Kilo, na nagbigay ng discomfort kay Chucha, ngunit sa pag-insist ni Mrs. Han, napilitan siyang tanggapin ito.
Kinabukasan sa paaralan, nagpasya si Chucha na tapusin ang kanyang 1 minutong gawain, anuman ang mangyari. Nagdala siya ng laruan na hugis ngipin at hinimok si Kilo na maglaro sila upang malaman kung sino ang unang makakagat. Inakala ni Chucha na tatanggihan siya ni Kilo, pero buong kumpiyansa itong inilagay ang kanyang kamay sa ngipin. Sa pagkakataong yon, nagdikit ang kanilang mga daliri, pero wala siyang naging reaksyon. Samantala, aksidenteng nahulog ni Chen ang tablet ni Chucha mula sa kanyang mesa. Nang pulutin ito ni Chen, napansin niya ang larawan ni Chucha at Kilo. Nabigla si Chen at dumating din ang ilang kaklase at nakita ang larawan. Pinaghinalaan nila na magkasintahan ang dalawa, kaya't magkasama sila palagi. Dahil dito, kumalat ang mga tsismis sa paaralan tungkol sa kanilang relasyon, na nagdala ng hirap sa kanilang dalawa. Kalaunan, habang nag-uusap ang ilang estudyante tungkol dito, narinig ito ni Shi at labis na nagalit. Sinasabi niya na walang katotohanan na nagdedate sila ni Kilo, at naupo sa kanyang upuan. Pinatotohanan din ni Kilo kay Shi na walang katotohanan ng tsismis. Biglang dumating si Chucha at narinig ang kanilang usapan, na siyang nagpasakit sa kanyang damdamin, at umalis ng tahimik. Makalipas ang ilang araw, nagpapasalamat si Mrs. Han sa maliking pagbabago ng kanyang anak. Ipinapayo na dagdagan ang kanilang pag-uusap ng higit pa sa 1 minuto hanggang 10 minuto. Walang pagpipilian si Chucha kung hindi sumang-ayon, kahit hindi niya alam kung paano niya sisimulan. Pagdating sa school napansin niya ang anunsyo sa pagganap ng Cinderella. Naiisip niya na ito ang tanging paraan para mapalapit sa kanya. Lumapit siya kay Kilo at sinabing sila ay sumali, ngunit tinanggihan ito ni Kilo. Pagkaraan ng ilang sandali napansin ni Kilo na lalahok din si Chen sa nasabing play. Pinakiusap niya siya na huwag nang sumali. Maya-maya lang naghahanda na sila ng ilang prop na gagamitin nang biglang dumating si Kilo. Nagpasya siyang tulungan siya sa mga gawain dahil ito ay may oras ng deadline. Pareho silang nagkakainisan, ngunit sila ay nag-enjoy. Natigil ang kanilang kasiyahan nang biglang dumating si Shi, nasaksihan ang kanilang inaakalang sweetness, at sinugod siya ni Shi. Ngunit agad na hinayla ni Kilo palayo si Chucha na naging sanhi ng pagkadapa ni Shi sa sahig at tumama ang kanyang bukong-bukong. Dahil sa natamong pinsala sinabihan siya ni Ken na hindi na siya maaaring makilahok. At si Chucha ang sasalo sa kanyang role kapareha ni Chen. Nagdadalawang isip si Chuchan, ngunit parang sukol na siya. Ngunit inaalalayan siya ni Chen sa kanilang mga steps. Ngunit nakakaramdam ng pagseselo si Kilo na makita silang magkasama kaya siya ay nagpaalam na aalis. Kinagabihan nagsusumikap si Chuchan na mag-ensayo mag-isa, at siya ay nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Lumapit si Kilo ay inalok na makisayaw sa kanya. Sa kagaslawan ni Chuchan inalok siya ni Kilo na umapak sa kanyang mga paa. Habang sila ay nagsasayaw nakita yun ni Mrs. Han, lubos ang kaligayahan ng ina habang kinukuhaan bilang ng larawan. Sa paglipas ng mga araw, lumalalim ang koneksyon nila, at napansin ni Chucha na mas bukas na si Kilo sa kanya. Gayunpaman, si Shi ay patuloy na nagseselos at gumagawa ng paraan upang guluhin si Chucha. Isang araw bago ang palabas, sinadya ni Shi na sirain ang costume ni Chucha para hindi siya makapag-perform. Ang palabas ay magsisimula na sobra ang kaba ni Chucha, habang pinagtatawanan siya ng mga tao. Bago pa man siya mag-give up nakita niya si Kilo na papalapit sa kanya. Tinitigan siya ni Chuchan, at dun nga ay naitawid nila ng maganda ang pagtatanghal ni Chuchan bilang Cinderella. Humanga ang mga manunood sa kanilang chemistry, habang si Shi ay nalulusaw na sa pagseselos. Pagkaraan sa tahanan ng mga Han, ipinakita ng kanyang ina ang mga larawan sa pagtatanghal sa kanyang asawa. Sinabi niya na nasasabik siya na maging manugang si Chuchan, ngunit nilinaw ng kanyang asawa na magkasama lang sila dahil sa karamdaman ng kanilang anak. Kinaumagahan nilapitan ni Chen si Kilo upang ipaabot ang isang diary, kung saan naiwan ni Chuchan sa kanilang silid-aralan. Iaabot na sana ni Kilo ang diary, ngunit napagdesisyonan niya na basahin muna ito. Dito ay nabasa niya ang likes and dislikes ni Chuchan, at nais niyang makaranas ng isang kampang. Sa sunod na araw nagpunta si Chuchan sa bakery ni Chen upang tumulong. Sinundan siya ni Kilo at nang makita sila labis ang pagseselos ni Kilo. Agad na nilapitan sila ni Kilo at ipinakita ang diary, sinabi niya na bago niya ibalik ang diary gumawa muna siya ng cupcake. Pumayag si Chuchan at nagmadali na gumawa nito, si Koa ay nahuhumaling na makita siya sa ganitong kalagayan, kaya't hinawakan niya ang kanyang mga braso at hinayla siya papalapit sa kanyang dibdib.
Humingi siya ng paumanhin sa pagbabasa ng kanyang talaarawan at inimbitahan siyang magkampang kasama siya, na kanyang tinanggap. Sa susunod na umaga, umalis ang dalawa para sa kampang, ngunit sa daan ay nagsimula si Chucha na makaramdam ng problema sa tiyan. Kailangan nilang manatili sa isang hotel sa kalagitnaan ng daan upang siya ay makapagpahinga. Sinabi ni Kilo sa kanya na wala ng ibang kwarto, kaya't kailangan silang manatili sa iisang kwarto. Si Tusa ay nadismaya at natulog sa sopa, ngunit hindi siya makapagpahinga dahil ito ay masyadong matigas. Kaya nag-alok si Kilo ng kama at nagkatulog silang magkasama. Nang sumunod na gabi, nakita natin si Kilo na may bangungot tungkol sa kanyang nakaraan nung siya ay kinidnap at isang batang babae ang tumulong sa kanya. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa beach upang ayusin ang kanilang kampo, ngunit nakalimutan ni Chucha ang kanyang kutsan, kaya kailangan nilang mag-share sa tanging isa na mayroon sila. Pagkatapos nito, nagsimula silang maglaro sa beach at napansin si Shiwei sa malayo. Ang ating bida ay naniniwalang nandyan siya upang magpakamatay matapos siyang tanggihan ni Kilo. Nabalisa, nagmadali siyang pumunta sa kanya ngunit aksidenteng natulak siya sa tubig. Nang makalabas sila, galit na sinabi ni Shiwei na nagpunta lamang siya upang mag-enjoy sa beach, hindi upang magpakamatay. Nag-sorry si Chucha sa kanyang ginawa at tumawag kay Chen upang humingi ng bagong damit para kay Shiwei. Hindi nagtagal, dumating si Chen at ang kanilang apat ay nag-enjoy ng isang magandang gabi sa kampo. Sa panahong ito, nalaman natin na naging malapit sina Chen at Chi at nagkaroon ng damdamin para sa isa't isa. Siya ay napakamaasikaso at nag-aalaga sa kanyang maliliit na pangangailangan. Nang siya ay magkaroon ng sakit sa tiyan, binigyan siya ni Chen ng sanitary pad na inaakalang magsisimula na ang kanyang period. Nagulat si Kilo nang makita ito at nagpasya siyang maging sweet kay Chucha. Nang bumalik sila sa tent, tinanong siya ni Kilo ng direkta kung kailan ang susunod na period niya. Labis na nahihiya si Chucha sa tanong na ito kaya tinakpan niya ang kanyang bibig at nahulog sa ibabaw niya. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa amusement park at nag-enjoy ng magandang oras ng magkasama. Nang kumain sila, aksidenteng nahawakan ni Shiwei ang kamay ni Kilo, ngunit hindi siya nakaranas ng anumang allergic reaction, na nagpapakita na siya ay gumaling na. Magandang balita ito, pero naiinis si Chushi dahil hindi na siya magiging kasama ni Kilo. Sa kabilang banda, dumating ang fiancé ni Kilo na si Moni mula sa ibang bansa. Sila at ang kanyang ama na si Jijong ay pumunta upang makilala ang pamilyang Han at simulan ang pag-uusap tungkol sa mga plano sa kasal. Si Ginang, Han ay tutol sa kasal dahil alam niyang may damdamin ang kanyang anak para sa ibang tao, ngunit tila hindi ito pinapansin ng kanyang asawa. Sa susunod na eksena, bumalik sina Kilo at Chucha sa kanilang bahay at inabiso ang kanyang pamilya tungkol sa kanyang paggaling. Sa wakas, nahawakan ni Ginang, Han ang kanyang anak pagkatapos ng mahabang panahon at umiyak siya sa saya. Tinawag niyang maswerteng bituin si Chucha ng kanyang pamilya at pinasalamatan siya sa lahat. Masaya rin ang kanyang ama sa balita at nilapitan ang kanyang anak nang may luha sa mata. Mamaya, lumapit si Mankui kay Kilo at sinubukang makipag-usap sa kanya, ngunit hindi siya bumati ng maayos at umalis. 2 araw ang lumipas, kaarawan ni Kilo at balak niyang mag-propose kay Chucha sa kanyang party. Bumili siya ng magandang pulang dress para sa kanya, ngunit nahihiya siyang ibigay ito. Kaya't lumapit si Ginang, Han kay Chucha at ibinigay ang kamanghamanghang damit sa ngalan ng kanyang anak. Nang dumating ang kanyang bida sa party, napakaganda ni Chucha na kitang-kita ang pagkabighani ni Kilo. Hindi nagtagal, nagsimula na ang event at umakyat sa entablado si Kilo na may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Nais na niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig, ngunit napagtanto niyang wala si Chucha. Sa mga sandaling yun, kinuha ng kanyang ama ang mikropono mula sa kanya at inannounce na ang kanyang anak ay ikakasal kay Mon Kay. Dumating din siya sa entablado na suot ang parehong pulang dress. Sa isang flashback, nakita natin si Jihan na sinasabi kay Tusa ang tungkol sa engagement ng kanyang anak. In-advise niya siyang umiwas kay Kilo dahil hindi na ito angkop ngayon na siya ay ikakasal. Wala nang ibang choice ang mahirap na batang babae kundi sumunod sa kanyang utos at umalis sa party. Sa kasalukuyan, labis na nagalit si Kilo sa kanyang ama kaya't umalis siya mula sa party. Nagdulot ito ng napakahirap na sitwasyon para kay Mankui at sa kanyang ama. Bumalik si Kilo sa bahay at natuklasan niyang umalis na si Chucha. Nagpausak sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Kilo na hanapin siya ngunit hindi siya nagtagumpay dahil hindi niya alam ang kanyang address.
Patuloy siyang nag-iisip tungkol sa mga magagandang sandaling kanilang pinagsaluhan at nakaramdam ng kawalang pag-asa. Isang araw, sa wakas ay nakuha ni Kilo ang kanyang address mula kay Chen at pumunta upang makipagkita sa kanya. Nang makita siya ni Chucha sa pintuan, siya ay nagulat at humiling na umalis siya. Ngunit nang malaman ng kanyang ina na siya ay mula sa pamilyahan na nagligtas sa kanyang buhay, tinanggap siya nito. Kaya't nagpa siya si Kilo na doon na matulog dahil sobrang late na. Kinabukasan, lumabas sila upang mamili ng ilang grocery. Habang naglalakad sila sa daan, nakita ni Kilo ang isang lumang gusali na nagbigay sa kanya ng masamang alaala. Napag-alamang isang babae ang nagkidnap sa kanya sa lugar na iyon, at ang insidente ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Nalaman din na may isang batang babae na biglang lumitaw at tumulong sa kanyang makatakas. Pumasok si Kilo sa loob ng gusali at sumunod si Chucha sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng labis na pagkabahala, ngunit nanatili siya sa kanyang tabi at kinukumbinse siya. Habang nakatingin siya sa kanya ng may pagmamahal, bigla siyang naisip na siya ang batang babae na nagligtas sa kanya. Tinanong ni Kilo siya tungkol dito at inamin niya na siya nga ang nagligtas sa isang batang lalaki maraming taon na ang nakalipas. Naapektuhan ng emosyon, sinabi niya sa kanya na ginugol niya ang buong buhay niya sa paghahanap sa kanya. Matapos ito, umuwi sila at ikinwento ang lahat kay Nanay Chucha. Naalala ng kanyang ina ang insidente at ipinaliwanag na ang kidnapper ay kanyang katrabaho at nagtrabaho sila sa Han Industries. Ibinulgar niya na ang kumpanya ay dumaranas ng malalaking pagkalugi noon at hindi makabayad sa mga empleyado. Ang kidnapper ay isa sa mga biktima na tinanggal sa trabaho ng walang bayad, kaya't kinuha ng kanyang asawa ang kanilang anak at iniwan siya, na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Inilabas din ng ina na ang tunay na may kasalanan dito ay ang partner ng Han Industries na si Ginoong Jong. Nagulat si Kilo nang marinig ito at nangako siyang magsasagawa ng masusing investigasyon. Sa susunod na eksena, umuwi siya at ipinahayag na nais niyang i-cancel ang kanyang engagement kay Mon Kay. Sinusuportahan ng kanyang ina ang kanyang desisyon, ngunit galit na galit ang ama at tumangging tanggapin ito. Inilarawan ni Kilo ang insidente sa Han Industries 14 na taon na ang nakararaan, na nagsasabi kung paano kinuha ni Ginoong Jong ang pera mula sa liquidation at tumangging bayaran ang mga manggagawa. Ngunit hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang matigas na ulo na ama, dahil si Ginoong Jong ay naging maasahang partner sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang tanging paraan upang ma-cancel ang engagement ay kailangan ni Kilo na magbigay ng ebidensya sa kanyang mga claim. Sa sumunod na araw balik negosyo ang bida, sa tulong ng ina ni Chucha, nakuha niya ang lahat ng impormasyon sa mga dating trabahador. Ngunit sa kasamaang pala ang iba sa kanila ay hindi na matagpuan dahil sa lumipat na ng bahay at ang iba ay namatay na. Nahanap niya ang dating financial director at tinanong siya kung saan napunta ang sweldo ng pamilya Han. Ang lalaki ay nervyoso at sa simula ay tumangging magsalita, sinasabing nawala ang libro ng account. Gayunpaman, nang pinilit ni Kilo, sa wakas ay inamin niya na si Ginoong Jang ang kumuha ng lahat ng sweldo ng mga empleyado, na nagdulot ng malaking pagkalugi sa kumpanya. Nagbigay din siya ng libro ng account na sapat na ebidensya para patunayan ang kanyang pahayag. Si Chucha ay naglalakad sa kalye nang lapitan siya ni Mon Kay at ng kanyang katulong. Sinubukan nilang saktan siya, ngunit dumating si Kilo sa tamang oras at iniligtas ang kanyang minamahal. Sinabi niya kay Mon Kui na wala siyang balak na pakasalan siya at si Chucha ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa pagkarinig nito, labis na nagalak ang ating heroine dahil ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos, pumunta silang lahat sa bahay ni Kilo kung saan ipinakita niya sa kanyang pamilya ang ebidensya ng mga corrupt na aksyon ni Ginoong Jong. Akala ni Mon Kay na ginawa lamang niya ito bilang dahilan upang i-cancel ang engagement, ngunit lumapit ang kanyang ama at inamin na siya talaga ang nag-embezzle ng sweldo ng mga empleyado. Labis itong nakadismaya sa kanya kaya't sinumbatan niya ang kanyang ama at umalis ng bahay. Humingi si Ginoong Jang ng tawad at nangako na ibabalik ang buong halaga. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Han na ngayon na ang ebidensya ay tiyak, magkikita sila sa korte. Matapos umalis ang corrupt na yon, inannounce ni Jihan na ititigil na niya ang pakikialam sa mga gawain ng kanyang anak. Niyakap din niya si Chucha at sa wakas ay nagdesisyon siyang tanggapin siya bilang kanilang manugang. Sa huling eksena, maganda ang pagkakaayos ni Ginoong Han kay Chucha at dinala siya sa looban ng kanilang bahay, sinasabing may sorpresa para sa kanya. May sorpresa para sa kanya.
Nakikita natin na si Kilo ay naghihintay na sa kanyang babae na maayos ang kasuotan. Pagdating ni Chucha, lumuhad siya at nag-propose sa kanya gamit ang isang magandang singsing. Labis na natuwa si Chucha at malugod na tinanggap ang kanyang alok. Naghalikan ang dalawang nagmamahalan at nagkaroon ng masayang wakas ang kwento.